regularly na, no? Okay, so pag-uusapan natin ngayon uric acid. So siguro kung hindi man tayo, may mga kakilala tayo, pinoproblema nila ang kanilang uric acid. Pwedeng matagal na nilang pinoproblema or bago lang. So nandito tayo para pag-usapan ito and ano ba ang pwede nating gawin tungkol dito? Okay. So sa mga first-timers po na hindi pa po ako kakilala, magpapakilala po muna ako. Ako po si Coach Doc Eric Herrera, isa po akong internist, pulmonology. So this was me 2014 when I met Herbalife. So ganyan po itsura ko. So healthy. Pero alam niyo ba hindi talaga healthy kasi yung katawan na yan, madaling napapagod, hinihingal, antukin. May mga nararamdaman din ako that time. And sabi ko sa sarili ko, bakit ganito? Hindi ko to gusto kasi ang bata ko pa pero yung feeling ko parang ang tanda ko na. Sabi ko, and syempre ang pinaka-worst, sabi ko baka mamatay ako agad. Ayoko mangyari yon. So buti na lang na-meet namin ng aming angel, si Mother Arlene. Pinakilala niya sa amin ng Herbalife. So nung una, sabi, ano po ba yung dapat namin gawin? Simple lang, palitan nyo lang yung breakfast. So ginawa nga namin, pinalitan namin ng breakfast, traditional breakfast na tinapay, no, at kanin sa umaga. Favorite ko rin, like most of us dati, no, ang silog, favorite ko rin yan. So sabi, palitan ng breakfast, ginawa ko, pinalitan ko ang breakfast, no, with the healthy shake. And alam niyo ba, after ilang days lang ng taking the shake, sabi ko sa sarili ko, wow, ang galing, ang gaang ng pakiramdam ko, yung hingal ko nabawasan, yung feeling ko na ang tanda ko, bumata yung pakiramdam ko at mas malayo na yung nalalakad ko. Sabi ko, gusto ko to. That's why, no, nagdire-diretso kami taking the products, no, and up to now we're taking it, no. So 8 years na po kami sa Herbalife and I've lost a total of 22 pounds and 4 inches sa aking waistline. So sabi ko, ayoko nang bumalik, no, sa ganong klaseng pakiramdam at ganong katawan. Okay, so pag-usapan natin ng uric acid. So alam niyo ba nung mga 16th century pa, no, kilala na yan or earlier than that. Ang sinasabi nga nila, ang uric acid ay disease of the kings. Bakit? Kasi ang mga pagkain ng mga hari that time, sila lang yung nakaka-afford niyan. Yung mga beer, yung mga seafoods, yung mga red meat. So dahil sila ang malakas kumonsumo noon, sila rin ang nagkakaroon no, ng mga matataas na uric acid, yung mga arthritis na tinatawag. Kaya siya tinawag na disease of the kings. So ibang-iba yung diet nila kumpara sa diet ng mga ordinaryong tao. Okay, so pag sinabing uric acid, dalawang bagay po yan. Pwede natin siyang makuha sa ayaw at sa gusto natin naturally, no? Kasi parte po ng ating genes, ang ating DNA ay ang purine na tinatawag. At kapag na-metabolize po ang purine eventually, dahil ang ating cells ay continue, nagde-divide po yan, hindi natin yan mapipigilan, nagkakaroon din po yan eventually ng byproduct na uric acid. Ano pa po ang isang source na magkakaroon tayo ng uric acid? So syempre, kung naturally, no, nagkakaroon tayo ng waste product na uric acid sa pagkain natin. Yung pagkain is also a big factor. Sabi nga, we are what we eat. So kung mataas ang konsumo natin ng mga high purine diet, eventually dumadagdag ito sa pagtaas ng uric acid ng ating dugo. So ito yung mga kaya nating kontrolin, di ba? Okay, so ano ba ang normal na uric acid, no, ng katawan? So iba po sa lalaki at iba sa babae. Sa lalaki, ang normal po 4 hanggang 8.5 mg per deciliter. No? Sa babae naman po, ayan nakikita niyo po, 2.7 hanggang 7.3 mg per deciliter. Marami pong factors kung kaya nagkakaroon ng increased production, no, ng uric acid. So ibig sabihin, mas mataas than usual yung napoproduce natin. So sa papanong paraan po yan? Kapag tumataas din ang konsumo natin sa ating diet, no, ng mga high fructose foods, beer, at yung mga seafoods.
may mga gamot din po na nakaka-contribute para tumaas ang ating uric acid. Nandyan po yung mga gamot sa TB is one example. Yung mga pampaihi ay yung mga diuretic is also another factor. If we are in a state of yung mga pasyente natin na may cancer o yung nag-undergo ng chemotherapy, mas tumataas po ang production ng uric acid nila than usual. So kapag tumataas po ang production than usual, so pwede magkaroon tayo ng hyperuricemia or mataas na uric acid sa tugo. Ano naman po yung mga pagkakataon kung saan normal naman yung production, ang problema hindi po natin mailabas ng tamang pacing or at a normal rate. Ano yung nagpapabagal? So syempre, kung yung mismong sumasala ng ating uric acid, so yung strainer ng ating katawan ay sira. So example dito, yung mga pasyente na may chronic kidney disease, syempre, mas mabagal po yung excretion up to hindi na po nila na-excrete. Therefore, kung hindi na nila nalalabas, nag-i-stay na po ito sa kanilang katawan. Kaya ang ending, tumataas ang uric acid. Ano pa? Yung mga chronic alcoholic, umaga, tanghali, gabi, alak, ang pagkain. So, bumabagal din po yung excretion kasi tumataas din po yung kanilang konsumo ng alcohol. Ano pa? Dehydration. So, kaya nga sinasabi, isa sa mga factors po para makatulong, para bumaba ang uric acid, inom po tayo ng maraming water. Keep ourselves hydrated. Lalo na kung normal naman po ang ating kidney function, wala tayong kino-consider sa intake natin ng water, stay hydrated as much as possible. Ano pang factor na nakapagpapabagal ng paglabas ng ating uric acid sa katawan? Yung may tinatawag na hypothyroidism. Okay. So, nakita nyo, malaki ang normal range ng normal uric acid. So, sinasabi nila, at a level po at 6.8 milligram per deciliter na uric acid sa katawan, doon nagkakaroon or nag-i-start na po mag-form ng crystals, urate crystals sa ating katawan na nagde-deposit sa mga ating joints. So mamaya makikita niyo po yan. So kung pwede, wag na natin hintayin yung upper limit. So maintain our uric acid level as low as possible. Okay. So pag sinabing excess of uric acid in the blood, yun yung tinatawag na hyperuricemia. Okay. So anong ibig sabihin pag hyperuricemic tayo? Tumataas ang tsansa natin to develop complications already. So hindi lang pa siya simpleng mataas, kundi pinapahintulutan natin ang mataas na uric na ito para sirain unti-unti ang ating katawan. At alam niyo ba, ang mataas na uric acid, 3 lang po ito sa pinaka-common, pero actually marami po. Ito ang usually nating na-encounter yan. Yung gouty arthritis, so pag sinabing gouty arthritis, ang cause po niyan ay uric acid, So ano pa yung urolithiasis or yung mga bato sa bato, and syempre ang pinakaayaw natin which is irreversible or pag nangyari po ito, wala nang atrasan. This is progressive or dire-diretso, yung tinatawag na kidney failure. And syempre pag nagka-kidney failure, ang manghihiram na lang tayo ng function ng ating kidney sa isang dialysis machine, which is mas mahirap and ayaw natin yan. So, 3 bagay lang po. Ano ba ang mga risk factors? Kung ikaw ay lalaki, kagaya ko, risk factor na yon, Kaya swerte sa mga kababaihan. Pero sa mga babae, wag masyadong kampante dahil lamang lang po kayo, mas mababa ang inyong risk factor kung kayo ay before the menopause age. Kung kayo po ay nag-reach na ng inyong menopause, ang risk factor po ninyo ay pumapantay sa aming mga lalaki. Ano pa? Those who are aged between 40 to 60 years old at yung mga taong obese or wala sa kanilang ideal weight. So ito po ay isang study na ginawa ng European Journal of Medicine. So ano po yung gusto nilang ipakita dito? So gusto nilang ipakita ang effect of body mass index on gout risk. So
napag-usapan po natin sa mga previous VNC, hindi lang po BMI ang mahalaga. Mas mahalaga po ang body fat. Pero sa study po na ito, ang pinag-usapan po, kinumpara nila ang BMI at ang increase ng gout. So, kung ang normal po na BMI ay less than 25, so kung tumungtong ka na po at 25 na BMI, ang tsansa mo na magkakaroon ka ng gout is 1.8. Sa 30, it's 2.7. Sa 35 na BMI, it's 3.6. At sa 40 na BMI, it's 4.6. No? So habang tumataas ang BMI, tumataas ang tsansa for developing gout. Okay. Okay. So how do we maintain a healthy uric acid level? So pag-usapan natin. So, number one, syempre, lifestyle modification. Kung wala po tayo sa healthy lifestyle, kaya po tayo nandito sa VNC, ituturo natin how to have a healthy, active lifestyle. So, malaking bagay na nandito kayo with other people around who also have the same level of passion, no, to be healthy. Ano pa? Kung may mga kasama na pong sakit ang mataas na uric acid, dapat po ginagamot po yan ng sabay, no? Ano pa? Yung purine-free diet as much as possible, no? At yung mga malalakas ang alcohol na consumption, iwasan po. Or mas maganda kung wag na po tayong uminom. So, ano ba ang main aim? To maintain a healthy uric acid level. Kung wala po tayo sa ideal, so magpaturo na po tayo sa coach, how do we maintain our ideal body weight? Kung mataas ang ating fat content, lalo na, no, na dapat mag-workout tayo and syempre mag-healthy living tayo. And syempre, kung nakaka-experience na tayo ng mga gouty attacks, how do we prevent that? So yung mga nabanggit natin. And syempre, bababa ang ating serum urate level sa ating mga dugo. Okay. So, ano ba talaga yung mga pagkain na mataas sa purine? No, kasi meron akong na-encounter ng mga pasyente, "Dok, halos wala na akong kakainin." Opo, talagang mahirap. Kaya habang may magagawa pa tayo, no, libre pa tayo to eat everything and anything we want, we have to choose wisely. So doon tayo sa mga mabababa, yung purine content. So ano yung mga dapat iwasan o yung mga red mark? So ayan, lalo na, no, yung mga lamang loob. So ako buti na lang kasi hindi ako mahilig talaga sa lamang loob, no? Ano pa? Yung mga sardines, tuna, or yung sa mga isda yung tinatawag na deep sea caught fishes, o yung mga isdang walang kaliskis like your salmon, like your tuna. Okay lang, no, na mataas yung purine content kasi mahal din naman yon. Kaya hindi natin yun kakainin ng mas madadalas kasi mataas din siya sa uric. Yan, yung mga anchovies, and yung mga lamang dagat. So sa mga lean meat, so moderate purine content po yan, ang ating mga beans, whole grains, tofu, and dito tayo sa negligible purine content or less than 50 per 100 grams. Yung mga, syempre, mga natural natin na food, your fruits, vegetables, low-fat dairies, eggs, and your walnut, hazelnut, hazelnut. So ano pa ba ang makakatulong sa atin, no? To maintain a healthy urate. Siyempre nandiyan ang ating shake kasi iwas na tayo, no, sa mga traditional breakfast, which is yan yung mga red meat, yung mga tocino, yung mga delata. Kaya nga, 'di ba, number 1 in the world tayo when it comes to meal replacement and protein supplements combined. And weight management and well-being, number 1 din tayo. And number 1 din tayo when it comes to active and lifestyle nutrition. So with that, no, let's maintain a healthy uric acid level for a healthy lifestyle, for an active lifestyle. So see you again next time. So thank you and back to you, Coach Noemi.